topic natin, pwede bang kumain ng itlog araw-araw? Anong mangyayari? Ilang itlog ang pwede niyong kainin bawat araw? Tandaan niyo po, ang itlog, mura, masustansya, madaling lutuin, para sa bata, para sa seniors, para sa nagbe-breastfeed, para sa pregnant, para sa lahat. Gusto ko pong i-share ito sa inyo dahil tayo ay isang mahirap na bansa, developing country tayo, pero ito ang makakapagpalaki, makakapagpatangkad ng ating mga anak. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo. Number 1, ito ang pinakamurang source ng protina. Ang tawag nga dito, perpektong protina. Yung mga bata na nagsisimula palang kumain, yan, nakita nyo, no? Yung mga bata na nagsisimula palang kumain. Kaya maganda to sa mga kids. Yung di ba pag 6 months old, pwede nyo nang pakainin ng konti, ng malalambot. Pwede nyo nang i-introduce sa kanila. Pwede sa ating mga seniors. Mga seniors, makinig po kayo anong benefit sa inyo. Breastfeeding mom sa mga pregnant women. Isa-isahin natin. Perpekto ang kanyang protina, pero mura. At dun sa mga iba, so kung mas maliit yung egg, mas konti ang protina. Mas lumalaki ang inyong itlog. Mas dumadami ang protina. Equal po ang protein content sa puti ng itlog at sa pula ng itlog. Dun po sa mga babies na pwede nang pakainin, halimbawa yung 6 months old, pwede na po nating pakainin yung omelette strips, yung binating itlog. Medyo malambot, pwede yung lagyan ng konting tubig at ipakain sa kanila. Pero strips pa kasi konti pa lang, minsan 2 o 4 pa lang yung ipin nila. Pag nag 9 months na, yung bite size, so medyo mas malaking piraso, pwede na. Lalo na kapag 1-year-old na yung inyong mga anak. Pwede nang pakainin. Bakit ko kayo sinasabihan na pakainin sila ng itlog? Ito po ang sagot sa malnutrition ng mga bata. Walang pera ang ina. Mahirap. Pwede pong pakainin ng itlog ang bata para tumalino sila. Hindi sila maiiwan pagdating sa pagtalino, pagdating sa paglaki, pagdating sa pagpayat. So ito po ang kasagutan para magkaroon ng laman ang inyong mga anak. Makikinabang dito yung mga bata. At sa mga ina, kung gusto nyong tumangkad ang inyong anak, pakainin din po sila ng itlog. Lalo na yung mga nagpapadede o nagbe-breastfeeding na nanay, habang nagbe-breastfeed kayo, kain din kayo ng itlog kasi pupunta yon dun sa lumalaking bata at mas mapapansin nyo, mas matangkad. So yung mga bata at nanay, mura ito, masarap pa para sa mga bata. Tuturuan ko kayo ano mga luto ang pwede sa kanila. Ito, sa mga breastfeeding moms, kasama ito sa mga gustong ipakain eggs kasi mayaman sa protina, maraming good fats, tapos lahat ng kailangan mo folic acid para sa brain at nerves ng bata. Lahat ng vitamin B, A, papakita natin sa inyo. Number 2, sasabihin nyo, tataas ba ang cholesterol ko kapag kumain ako ng itlog? Ilang itlog ang pwede natin kainin? 1 a day, pwede na po ang pagkain ng itlog. So, moderation, 1 a day, or 5 eggs a week. Pwede na yon. Nakita nila sa mga pag-aaral, yung mga biomarkers para sa pagtaas ng risk ng mga chronic o pangmatagalang sakit, sabi ng 2015 US Department of Agriculture Diet Guidelines, hindi naman daw nakakapagpataas talaga ng cholesterol nila. Mapwera lang dun sa mga tao na talagang yung hyper-responders sila. So kung hindi naman hyper-responders pagdating sa cholesterol, pwede pong kumain ng itlog according sa diet guidelines. At saka, isa pa, nakita nyo po itong ating itlog. Kumpleto talaga siya pagdating sa vitamin A, sa lutein, zeaxanthin. Maganda po ito sa inyong mata para hindi tayo magkaroon ng mga age-related macular degeneration. So, pang senior po yun, ha? Tapos, meron siyang choline para sa brain at nerves at memorya ng inyong mga anak. At maganda din ito sa buntis. Pati yung vitamin D nakakatulong din sa utak, pati yung selenium. So lahat po yan makakatulong sa isang tao.
meron din siya mga antibacterial property. So, isa-isahin natin. Itong protina ng itlog, napakaganda po. Mura, laban sa malnutrisyon, pampaganda ng height ng mga bata. Pagdating naman sa mga seniors, dahil dun sa protein na yon, mas hindi liliit ang muscle ng ating mga seniors. Kasi yung tinatawag na sarcopenia sa umiidad o pagpayat ng ating mga seniors, nagsisimula po ito sa 30 years old. Napansin nila, sa loob ng 10 years, 8% na ng ating muscle lumiliit kada 10 taon. So, epektibo po para hindi lumiit ang muscle natin, gatas, milk, at saka yung beef. Mahal po yung gatas tsaka yung beef. So, pwede po tayong mag-egg. Madali nang lutuin, mabilis lutuin, malambot kung may problem yung inyong teeth, yung inyong ipin, kasi malambot nga, mas mabilis lunukin. Pwedeng kainin kahit anong oras pag nagugutom kayo. Tsaka bagay din ito dun sa tinatawag na sarcopenic obesity o yung payat yung katawan pero malaki yung tiyan. So, pwede nyo pong ipakain para hindi liliit ang ating mga muscle. May protection din po ito sa infection kasi antibacterial po ito. Nagpapaganda din po ng blood pressure. Maaring may anti-cancer effect kasi meron siya mga lysozyme, ovotransferin, tapos yung mga egg protein niya, nakakatulong din po. At ang maganda dito, dun sa mga nagpapapayat, kapag isinama nyo sa inyong almusal, matagal kayong busog. So, mas konti yung makakain ninyo, mas hindi kayo tataba, mas makakapagbawas kayo ng inyong timbang. Kaya nga dun sa mga meals na binebenta para pumayat o magbawas ng timbang, laging kasama ang egg. So, ang dami-dami niya. Pampabusog siya. Laban sa malnutrition, pero murang-mura lang. Napakaganda po talaga ng ating eggs. May antibacterial siya. At ngayon, kailangan natin ng pampalakas ng immunity. Sa dami ng mga sakit na dumadapo sa atin, kailangan po natin to kasi marami siyang selenium. So, ang itlog po ay magandang source ng selenium. Bukod pa po dun sa immunoglobulin, marami po siya, lysozyme, phosphate, ovotransferin, nakikita po lahat. At maganda rin siya sa omega-3 fatty acid. Di ba may mga itlog sasabihin mas marami tong omega-3 fatty acid kasi mas dinagdagan nila yung pakain dun sa manok. Nakakapagbaba po ng triglycerides ang omega-3 fatty acid. At alam nyo ba, napantay po ang protina sa puti at sa pula ng ating itlog. Pero yung vitamina at mineral, nakakonsentrate po dun sa pula ng itlog. Alam nyo po ba, yung proteinang nakukuha sa itlog, 1,000 iba't ibang protina nandyan sa ating itlog. At marami pa tong ibang taglay. Lahat ng vitamin, yung A, yung ADEK, tinatawag A, D, E, K, tapos lahat po ng vitamin B na alam nyo, bukod pa doon sa mga iron, calcium, zinc, lahat po nandyan sa ating itlog. Makikita nyo po. Lahat ng vitamin B, B1, B2, B3, B5, 6, 8, 9, 12. Lahat po yan. Dalawang itlog, alam nyo po ba, dalawang itlog sa isang araw, covered na yung 30% ng pangangailangan yung vitamina. At saka yung choline, nandun po sa pula ng itlog. Kaya ayan choline, nandun sa pula ng itlog. So, siya yung second major source ng paggagalingan ng choline. Pangalawa po dun sa beef liver o sa atay ng beef. Mahal yun, mas mura-mura to. At para sa cellula yung choline, para sa nerves, para sa ugat, para sa buto natin. Tapos, pagdating naman para sa teeth, kailangan natin ng mga calcium, phosphorus, magnesium para tumibay ang ating ipin. Tapos, lahat na yung mga folate sa buntis, zinc, selenium, manganese, nandyan po lahat. Yung zinc, magnesium, at saka selenium, para din po sumaya tayo, hindi tayo ma-depress, at hindi tayo mabilis mapagod. So, pangpalakas pa siya. Ang wala lang, kung titingnan nyo, ang wala lang po ang itlog vitamin C. Kasi sa prutas na kukuha yun Pag sinabi nating fresh ang itlog, usually, mga 28 days, fresh siya, simula ng paglabas niya dun sa
manok. Tapos, paano iluluto? Ayan, nakita nyo, kumpleto. Protein, lahat ng vitamina, mineral. Wow! Sa murang halaga. Actually nga, pag wala kayong pera, lahat ng lutuin nyo, pwede nyong lagyan ng itlog. Ano ang magandang paraan ng pagluluto ng